ito ay kuha na natin mismo dito sa Newsfile. So mga nakikita niyo po mga footage na pinapakita namin sa inyo. So hopefully may mga yung talaga direkta na nabanggit na opisyal na maaari makapagbigay sa atin ng magandang payag ng mga pinaplano ng Pangulo at yung mga tinuturing niyang achievements para sa daang taon at yung kanyang mga pinaplano. Isa sa mga apila niya sa Kongreso ay mabilis at kumbaga yung tapat na pagpapasa ng budget na kanyang pinopropose para sa next year dahil sa kanyang mga programa na inilaan para sa mga sa mga Pilipino. At ito nga ang isa sa mga inatabayanan din natin kung nakita natin pagpasok Secretary Pangandaman, pero sana yung paglabas niya makita din natin siya dito at makapanayang kaugnay ng isyong ito. Actually, nakikita natin dito si Trade Secretary Fred Pascual. Kaya lang naharang na siya ng mga kapatid natin sa media. Nagbukas na kasi yung pintuan dito sa may North Wing. So, ina-expect natin na anytime na maglalabasan na rin yung mga government officials natin. Sana meron tayong mahatag soon. Okay. Sige, balik kami sa inyo mamaya. So later we're just gonna like go. Anyway, Jiggy, maraming salamat po. Balikan namin kayo mamaya. Pag may mahatak na tayong tropa dyan, sige, balikan namin po kayo. Maraming salamat. So, Mandala, maring nanindigan ng Pangulo laban sa illegal na pogo. Balikan natin ang bahaging yan ng kanyang talumpati. Okay. Yun po. Narinig po namin ang nasigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from dreaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan na itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at pagkakaskalan sa ating bansa. For my dog. Oh my God. For my dog. My power is you. Go get dog. Effective today, all pogos are banned. Dito ko to like, kita pispushi. Oh, yo. Hoy! Oh, we can stay under there and watch this. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of pogos by the end of the year. Africa! Bigla nagsigaw ng PPM. That was actually the first chant, you know? Yeah. And was it the first standing ovation for today? Third. This is why I'm smart. Pero ang iisipin natin is how binding yung sinasabi ni Pangulo dun sa pagpapatigil ng operasyon. Kasi ang dinidinig ngayon, di ba, both houses is resolution calling for the ban. And more investigations on the criminalities sprouting from Pogo operations. So hairy. I remember kasi recently, interview ko si SP Cheese, he was saying naman na kaya ng executive yan to just ban it all together. Kaya daw. Sometimes literally you just like kasi linawin lang natin yung batas na hindi siya direct Girl, why are you so cute? but it's actually regulating and taxing. Yung pinagmana pa rin former President Duterte. RA 11590, recognizing legal forms of gambling including it declares that the recognition cannot be construed as state endorsement of the activity. Pero at the end of the day, kahit gaano karaming So guys, I'm gonna show you my favorite thing to eat, which is seafood. And you know what kind of seafood that is? Where is it? Kasi let's play like what you mentioned, Dr. it's not a law Doctor. that allows the operations directly This saying that they're allowed. So you don't have to, my favorite food in the whole wide world. to repeal or, diba, or amend. No. Oo, diba? It's about Sushi. Girl, I'm gonna mute It is the him. licenses. And that's it. It can just Sushi!
and they can be directed to cancel the licenses. Yes, oo. So kung tutusin din pala, PAGCOR, kung gugustuhin din pala nila, pwedeng 1 hour. That's what just upon instruction of the president. But in this particular case, kasi PAGCOR was hesitant to... Guys, please don't watch just off. tsaka may ready. Pero sa all the same talaga, yung sinasabi nila, regulation, tighter regulation talaga. Kasi may sinasabing 43 legal eh. Yes. So, I'm just unmuting him. May mga nagtatrabaho, may mga kumisita sa 43 legal kung at may ano daw, may di ba regular survey monitoring lang, pinag-inspect. Ang illegal na sabi nila, nalalaman lang nila. Let's play Doctor now. Hey, Doctor. Pag na-read na. Look how many supers he has. Wait, let's do it together and let's see how big it is. Oh, he's... Okay, let's get it. He's so many candy. Or biglang nag-operate under another name. The complication of the Congo to begin with was this. The Chinese government has consistently been asking us to stop Congo operations. Okay, and how many It's seafood always do been a you strong have? point between us and China because it's illegal in China. Yes. Other than the social cost na laging binibring up when discussing focus, isa din yan sa concerns, bilateral and multilateral relations with other countries, specifically China. And even yung investment perception ng ibang bansa sa Pilipinas because of the criminalities na kinokonek sa mga So, nagkakaroon let's din ng play medyo hold up skincare. pagdating sa ganun. Yan ang sinasabi nga ng economic managers, hanggat hindi natin tinatapos So, go to part binaban 3. yung Pogo, nanganganib tayo na ma-blacklist from China. Hey guys, part 3. So, let's do the skincare Kasi now. tinatanggap nyo yung ayaw nga namin, ginagawa nyo yung binaban na nga namin. Because China's banned it, the triads wanted. So the triads... Pero isa sa major concern din, other than the jobs, isa din kailangan natin i-consider for going to ban Pogo's the property sector. Because let's face it, ang laki ng office space leasing na... Hello, I'm Manong. Wait, siguro liwanagin din natin. Hello, I'm Mom. Ng online gaming, ha? Kasi si online gaming, yung customers niya, clients niya, dito sa Pilipinas. Si Pogo ay dito, Chinese or mga foreigners yung kanyang mga kliyente. So, just to clear, yung Pogo lang. Chinese are Vietnamese. Yes. And of course, yung hearing ngayon sa Senado, nakita The natin skincare is so annoying, I can't talk. Birth certificates and then yung pagpasok dito ng mga... I'm like becoming a Sephora without kid, proper but slime documents. kid. So, nagbe-breed na rin. Sinabi din criminality. Actually, I'm a Mr. DIY kid. President Marcos, diba? Kasi yung crimes still are Okay, again, isa yun sa mga pangunahing inabangan natin kanina sa talumpati Okay, hair ng Pangulo. off. Pero sa ngayon, sa We don't mga want tinapos na rin sticks. ng mga militanteng grupo ang kanilang kilos protesta kontra sa zona Okay, ng on the top Pangulo. left. Live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, nagbabalita si Mon Galvez. On the Mon, top ano update left? dyan? Hi. OMG. Jess, bago pa man matapos yung ikatlong zona ni Pangulong Bongbong Marcos ay nauna nang itinigil ng mga militanteng grupong nagsagawa nga ng kilos protesta dito sa Commonwealth Avenue ang kanilang programa. Isa sa mga dahilan yan ay ang malakas na buhos ng ulan dito sa lugar. Actually, kinut short na nga nila talaga yung kanilang programa dahil na sa This slime tastes so good, but we're not allowed sa to kalsada swallow dito it. sa area, lalo na Oh my God! pagkilos ang mas malaking grupo ng mga militante dito sa lugar para nga sabayan yung zona. The whole zona ni Pangulong Bongbong Marcos, patuloy lamang sila sa kanilang mga programa, pagsira ng mga effigy, hindi na nga nila nasunog yung kanilang effigy dahil basang-basa na rin ito. At talagang ang kanilang concern ay kawawa naman daw ang kanilang mga miyembro na talagang patuloy na naliligo sa ulan. Nagsalita lamang si Bayan Muna Make it again, leader Teddy Casino sa stage na ang kanilang napakinggan lang daw Girl! sa zona talaga Time for the full mask. kung dito daw sa labas talagang basang-basa ang mga tao sa ulan doon daw sa loob ng batasang pabansa umuulan din at bahang-baha naman daw ng mga kasinungalingan na binabanggit daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero other than that, aminado ang mga leaders at ang mga militanteng grupo dito, hindi raw sila nakinig at dinedman nila yung zona at pakikinggan na lamang daw nila yung replay mamaya dahil nga ang kanilang concern So
let's make the full mask now. Maipanawagan sa publiko yung kanilang mga hinaing muna at yung kanilang mga ninanaisan ng tutukan ng Pangulo sa gaya na lang yung mga basic daw na pangangailangan ng isang ordinaryong Juan de la Cruz, no? Kabilang na dyan yung pagpapababa daw ng presyo ng mga bilihin, pagkakaroon ng trabaho, maayos sa edukasyon at iba pang mga pangangailangan ng mga Pilipino, no? So nagsagawa rin sila ng iba't ibang mga klase ng mga girl, why are you ipit me? ng mga version nila ng mga kanta na pinasisikat nga ngayon ng mga grupo din. Yes. Yeah, Mon, sabi mo mukhang hindi nga sila nakapag-monitor from start to finish. So, I got some trouble. Mga highlights, ano? Ng talumpati ng for example, ito sa sahod para sa mga government employees. Yung tungkol sa pagpapasok, yung mga ganon. So, hindi tayo nakakuha ng reaction dahil hindi sila na-monitor? Yes, ma'am. Let's make a mustache. Hindi sila nag-monitor at ang pinaka narinig lang damang daw ng ilang mga leaders ay yung umpisa ng Pangulo na tinigil na daw nila yung kanilang panonood at pakikinig. Kaya naman itinuloy na naman nila yung kanilang programa dito sa Commonwealth Avenue. No? So yung pakikinig at talagang pakikialam sa naging sona mismo ng Pangulo, hindi na nila nagawa dahil nga rin sa ilang mga concerns gaya na nga ng malakas na busa ulan sa lugar na halos lahat talaga basang-basang din paggamit ng cellphone sa kasagsagan nga ng buhos na ulan. Sa mga oras na ito, unti-unti na rin nililigpit na no, yung mga ginamit na stage at pinapayagan na rin dumaan dito sa Commonwealth Avenue po unti-unti yung mga lanes na isinara kanina para ng mga motorista. Pagamat mabigat na yung dali ng traffic na naiipon din kasi mula dun sa Tandang Sora papunta na nga dito sa may papuntang Fairview. Mayan. What do you mean? It's not emo. It's like completely preppy, Pareho girl. natin sina Jiggy Manicad at Maricel Halili sa Batasang Pambansa. Jiggy, Mase, I can read, I can talk. Why do I look like a different person? Ayan, kasama po natin ngayon si DTI Secretary Fred Pascual at alamin natin ano po ang masasabi niyo sa SONA ng Pangulo. Someone talk me, dick! Mga areas na kinover niya, sa dami ng pwedeng i-report sa bayan, limited ang time, so prioritize niya yung mga help me! Help! Why? Kumukhang employment, work, peace and order, yung mga ganon, ang discuss. Sir, I think isa sa mga highlights SONA ni Presidente, yung pagban sa Pogo, na very vocal din naman po yung mga kasama ninyo sa economic team. Na completely. It's about time, pag-iban na natin. Anong masasabi ninyo dito? Were you surprised na nakasama yun dun sa SONA or inasahan nyo na rin talaga? That's gas. I was expecting that something drastic. It's on my hair! Big thing that the power! It's on my hair! I need to take it out! It's a specific thing that I expect. No, I didn't have the pre-knowledge. Pero paano ito makaka-apekto sa atin, sir? Yung naging desisyon ni Presidente, considering na investment din ito, pumapasok din ito ng mga negosyante, online gaming, paano ito makaka-apekto sa atin, sir? Masyado alam na yung operation ng Pogo. Pagkakaintindi ko, yung perang nandito lang sila para sa lugar. Hindi dito yung renta sa property. O yung mga renta ng property sa lugar. Pero yung mga employment nila, dala rin nila yun. Hindi nila yung mga trabaho. Hindi nila yung direct work na nagbibigay sa Filipino workers. Pero yung mga main workers nila, kasama rin nila galing sa China. And sir, speaking of unemployment, pinagmalaki kanina ni President Marcos sa SONA na napababa yung unemployment rate. Saan natin ito pwedeng i-attract ang investment na pasok sa atin? Mama, kumain slime! Dikit yan doon sa paglago ng ekonomiya. Ang economy natin has grown at 5.6% in 2023. Ngayon sa first quarter of 2024, 5.8%. And for the rest of the year, I think the expectation is that we'll hit 6%. So, yung growth na yun, ang the dog swallowed the slime! ng trabaho tumatao at saka nagpapababa ng unemployment rate.
kasama na rin dyan sa growth yung pasok ng investments. So, yan, investments, yung consumption ng tao na nakadikit naman sa production ng mga factories dito, ano? So, at saka yung mga nabanggit nga ni Presidente, yung malaking remittances din from abroad, ano? Sa mga overseas Filipino worker, nakakadagdag lahat yun. Pero sa bandang huli, sinabi niya, ang ating aspiration, ang gusto natin, ang growth ng economy natin, ay talaga driven by investments. Yun ang tinutukan ng DTI, ano, ng departamento ko, yung ipasok yung investment dito sa atin. At binanggit nga niya na doon sa green lanes na in-initiate ng DTI, nagkaroon na kami ng approvals na umaabot ng 3 trillion pesos. So, malaking halaga yun na ma-realize over the next few years. Okay, the dog swallowed that slime, and this is a bad idea, guys. So, we don't play any more slime. It means sticky. The dog just fucking swallowed the slime. Yeah, he's right. Okay, so bye, guys.